Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng batang si Angelo na ang tunay na pagkatao ay hindi alam ng kanyang inang si Fatima dahil bunga ang bata nang naging paglapastangan sa kanya. Kaya hindi siya makapaniwala na may dugong aswang pala ang kanyang anak. Dahil doon ay nagkaroon ng takot si Fatima, lalo na nang malaman niyang ibig kunin ng ama nito ang anak niya upang isama na sa kanyang mundo at maging katulad nila. Paano po protektahan ni Fatima ang kanyang anak? Ano ang magiging damdamin ng bata kapag nalaman niya ang tunay niyang pagkatao? Hahangarin ba niyang makita ang kanyang tunay na ama at iwan ang inang nagpalaki sa kanya? Magagawa ba niyang labanan ang amang aswang para sa kaligtasan ng kanyang ina at lolong nagpalaki sa kanya? Ang mga katanungang yan ay masasagot sa kabuuan ng ating tampok na kwento. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Akyat baba ng kanilang bahay si Fatima. Hindi siya mapakali at hindi rin maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Panay ang hawak at haplos sa kanyang malaking tiyan. Buntis si Fatima at nasa 6 na buwan pa lang ang kanyang ipinagdadalang tao. Kaya nga lamang ay hindi niya na maintindihan ang kalagayan niya. Manganganak na ba siya o sadyang nagiging makulit lamang ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan? Diyos ko naman, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit tumihilab ang tiyan ko? Oh, eto na naman. Aray! Aray ko! Napansin ng kanyang amang si Mang Pablo ang pagiging balisa at hindi mapakali ng anak. Fatima, ano ba nangyayari sa'yo? At kanina ka pa parang hindi mapaanak na pusa dyan. Ano bang nararamdaman mo? Hindi ko nga po alam, Itay. Biglang sumasakit po ang tiyan ko. Na para bang manganganak na yata ako. Hindi ka pa kabuanan. 6 na buwan pa lang yan Pero napansin niyo po siguro na napakabilis po ng paglaki ng tiyan ko, Tay. Ayan na naman ho. Sumasakit na naman, Itay. Mas lumalala na po ang sakit. Biglang napaupo si Fatima dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Agad na nilapitan ng ama upang alalayan ang babae. Ba, manganganak ka na nga ba? Sinimulan na rin pagpawisan ng butil-butil si Fatima. Tila nanlalamig na rin ang mga kamay nito. Itay, hindi ko na po kaya. Sobrang sakit na ho ng tiyan ko. Itay! Dito ka na muna sa kama. Maiga ka na at ako'y tatawag lamang ng hilot na magpapaanak sa'yo. Inalalayan ni Mang Pablo ang anak. Pinaupo ito sa kama para maging komportable kahit papano. O siya anak, lalabas na muna ako. Hintayin mo ako at babalik ako kagad. Sa paglabas ni Mang Pablo ay ganoon na lang din ang kanyang pagtataka dahil ang kalangitan ay tila biglang kumulimlim na kanina lang ay maliwanag at maaraw. Ano ba nangyayari? Bakit biglang tinabingan ng makapal na ulap ang liwanag ng araw? Mukha tuloy parang bubuhos ang isang malakas na ulan. Pero hindi. Kailangan ko nang umalis para tumawag ng hilot na mag-aasikaso sa anak ko. Hindi nahadlangan ng nagbagong timpla ng panahon si Mang Pablo upang makahanap ng hilot. Pinuntahan niya
ang kilalang hilot sa kabilang baryo, si Aling Juliana. Maigi na lamang at naroon siya sa kanyang bahay nang puntahan ni Mang Pablo. Agad namang sumama ang matandang babae upang matulungan sa panganganak si Fatima. Nang bumalik si Mang Pablo kasama ang hilot, ay hindi pa rin siya nanganganak. Subalit bakas na sa muka ang labis na hirap. Pawisan na rin ang buong muka ni Fatima. Inumpisahan ng kapain ng hilot ang tiyan ng babae at pinaire na rin upang mailabas na ang sanggol. Habang ipinapanganak ang sanggol ay tila nakikisama sa paghihirap na pinagdaraanan ni Fatima ang panahon. Sa bawat pag-ire ni Fatima ay sumasabay ang pagkulog at pagkidlat. Samantalang wala namang ulan, bagay na hindi rin kayang ipaliwanag ni Mang Pablo ng mga sandaling yon. Nang ganap nang maipanganak ang sanggol, ay napalitan na ng liwanag ang makulimlim na kalangitan. Tumigil na rin ang kasabay nun na kulog at kidlat. Dahil sa pangyayaring yon, ay nasabi ni Aling Juliana na noon lang nangyari ang ganon, na habang may pinapaanak siya, ay sumasabay ang pagkulog at kidlat, bagay na hindi rin maunawaan ng hilot. Ang tanging naging sagot ni Mang Pablo ay maaaring nagkataon lamang ang bagay na yun. Isang sanggol na lalaki ang isinilang ni Fatima. Malusog ito at maamo ang muka ng sanggol. Kaya naman, tuwang-tuwa si Mang Pablo. Bago umalis ang hilot, ay naisipan din itong tanungin si Mang Pablo kung sino ba ang ama ng bata. Dahil nga dalawa lang sila sa bahay. Nagtatrabaho sa malayo ang asawa ni Fatima. Kung umuwi ay minsan lang, kaya wala rito ngayon. Yun ang naging tugon ni Mang Pablo sa hilot. Subalit wala yung katotohanan. Pagkatapos bigyan ng pera bilang kabayaran sa naging serbisyo nito, ay nagpaalam na ang matandang hilot. Tay, ba't ganun po ang sinabi niyo kay Aling Juliana? Ayos lang yun, anak. Pero, nagsinungaling po kayo sa kanya, Tay. Tama lang yun, para hindi na siya mag-usisa pa. Isa pa, wala tayong dapat ipaliwanag sa kahit na kanino tungkol sa buhay natin. Lalo na tungkol sa ama ng apo ko. Hayaan natin sila. Huwag natin payagang pag-usapan tayo. Kung sa bagay, saka lagi namang may sinasabi ang tao eh. Kaya wala tayong dapat ipaliwanag sa kanila. Tignan mo, nakakatuwang pagmasdan ng apo ko. Manang-mana sa kanyang lolo. Natawa na lamang si Fatima sa sinabi ni Mang Pablo. Alam niya na mamahalin ng kanyang ama ang kanyang anak dahil nagawa nitong tanggapin ang naging kalagayan niya. Kaya nga nagpapasalamat siya sa pagiging mabait at maunawain ni Mang Pablo. Nakapagsilang si Fatima, subalit ang bagay na yon ay naging palaisipan pa rin sa mag-ama. Hanggang ngayon po, ay nagtataka ako, Itay. Yung huling pagpapacheck up mo, ang sabi, nasa 6 na buwan pa lang ang bata sa tiyan mo. Pero, naipanganak ko na siya kahit kulang sa buwan at malusog naman po. Kaya nga nagtataka ako. Pero wag na nating isipin yun, anak. Ang importante ay ligtas mo siyang naisilang. Maging sa'yo, walang nangyaring masama. Tama po kayo, Tay. Ay siya nga pala, ano bang gusto mong ipangalan sa aking apo? Ang gusto ko pong ipangalan sa kanya ay Angelo. Dahil siya po ang anghel ng buhay ko. Bilang pagsang-ayon, ay ngiti ang tanging naging tugon ni Mang Pablo sa kanyang anak. Gusto na rin niya ang napiling pangalan ni Fatima dahil ang nais din niya ay maging mabait at gaya ng isang anghel ang kanyang apo. Samantala, isang nakatagong lugar sa isang bayan mula sa tirahan ni na Fatima ay may 2 nilalang na kanina pa nakatingin sa kalangitan. Isang lalaking nasa edad 30 at matandang babae. Sila ay sina Lucito at Nana Gracia. Hindi ako maaaring magkamali.
Isang bagay lang ang dahilan ng mga kulog at kidlat na yon kanina. Ibig sabihin lang, malapit nang matapos ang tag-init at magtatag-ulan na. Sa pangkaraniwang nila lang, yan ang agad na iisipin. Subalit sa katulad natin, hindi yun ang nais ipahiwatig, Luisito. Anong nais ipahiwatig na Grasya? Isinilang na siya, Sino? ang huling binhi mula sa ating lahi. Napakunot ang noo ni Luisito habang nakamasid kay Nana Gracia. Hindi niya ganong maintindihan ang sinabi ng matandang babaylan mula sa kanilang lipi. Wala ka bang naaalalang anuman, Luisito? Nana Grasya, may laman ang mga tanong mong yan. Dahil ikaw lamang ang makakasagot nito. Sabi mong isinilang na ang huling binhi ng ating lipi. Sa akin lamang magmumula ang binhi na yon. Kaya ka tinatanong kita, Luisito, kung wala kang naaalala. Hindi sumagot si Luisito, subalit may mga naglalaro sa isipan niya. Bagay na kailangan muna niyang tiyakin. Samantala, lumipas pa ang mga araw. Iba ang hatid na kasiyahan sa pagsisilang ni Fatima kay Angelo. Tuwang-tuwa din si Mang Pablo sa pagdating ng kanyang apo. Subalit may napapansin ang mag-ama sa sanggol. Itay, kakaiba si Angelo kaysa pangkaraniwang sanggol. Yun nga din ang nakikita ko, anak. Mabilis ang paglaki niya. 2 buwan pa lamang siya pero parang 6 na buwan na kagad. Pero nakakatuwa siya, hindi ba, anak? Opo, itay. Kaya lang, hindi maalis sa akin ang hindi mag-alala. Basta ang importante ay masigla ang aking apo. Kung ano man ang dahilan ng pag-aalala mo, alisin mo yan sa iyong isipan. Anak mo si Angelo at apo ko siya. Yun ang isipin mo. Kung sa bagay, tama naman po kayo, itay. Baka talagang nabiyayaan lang ng kakaibang katangian si Angelo. Biyaya yun sa atin ng Diyos. Di ba? Taong simbahan ka. Madalas ka nga roon at tumutulong pa kay Father. Natigil ka lang mula nung magbuntis ka. Gusto ko nga sanang bumalik sa paglilingkod sa simbahan, tay. Kaya nga lang, nariyan na po si Angelo na dapat kong asikasuhin. Kaya hindi ko na po magawang bumalik pa para tumulong po sa simbahan. Maiintindihan ka naman ni Father, anak. Maging ng Diyos. Mas importante na masubaybayan mo ang anak mo. Kung sa bagay, tama po kayo, itay. Saka, kapag nagkaisip na si Angelo, maaari din siyang maglingkod sa simbahan. Naisip ko na nga rin po yun. Maaari siyang maging isang sakristan. Tama ka, anak. Para mapalapit siya ng gusto sa Diyos. At siyempre, para mailayo natin sa paggawa ng kung anong kasalanan. Napangiti na lamang si Fatima. Yun naman talaga ang kanyang plano para sa kanyang anak. Dahil ang nais niya ay lumaking mabait na bata si Angelo at may takot sa Diyos. Siya nga pala, Fatima. Kailangan mabinyagan ng apo ko. Kailan mo ba plano? Sa susunod na buwan pa po, itay. Para po mapaghandaan pa natin. O sige, dahil gusto ko rin magkaroon ng kahit konting salo-salo pagkatapos ng kanyang binyag. Siguro po, kahit 1 o 2 pares na ninong at ninang lang po ang kukunin natin. O sige, kung yun ang gusto mo. Yun na lang malalapit nating kaibigan na alam nating totoong magmamalasakit sa bata. Kaya nang makapag-ipon ang mag-ama, ay agad na rin nilang itinakda ang binyag ng apo. Subalit ng mismong araw ng binyag ay nagkaroon ng malakas na ulan at walang tigil. Pambihira naman! Bakit ba kung kailan binyag ni Angelo ay saka naman umulan pa ng ganito kalakas? Parang hinahadlangan na mabinyagan ang apo ko. Pero itay, hindi po pwedeng hindi matuloy ang binyag. Nakausap na po natin ang mga magiging ninong at ninang, pati na po si Father.
At yung nagluto po ng handa na pagsasaluhan natin ay tsak na nakaredy na rin po. Kaya nga wala tayong ibang gagawin, kundi ituloy ang binyag ng apo ko. Yun lang. Eh paano po tayo pupunta sa simbahan kung ganito po kalakas ang ulan, Tay? Aalis na muna ako at kakausapin ko ang sasakyan ni Arnulfo para ihatid tayo sa simbahan. Sige po, Itay. Sana naman po huminto na ang ulan para hindi tayo pare-parehong mahirapan. Nakagawa ng paraan si Mang Pablo upang makarating sila sa simbahan. Sa kabila ng malakas na ulan ay nakarating din ang mga magiging ninong at ninang. Hindi sila nagpahadlang sa masamang panahon, kaya labis ang pasasalamat ng mag-ama dahil hindi sila binigo ng mga taong kanilang inaasahan na darating. Nang magsimula na ang misa para sa pagbibinyag kay Angelo, ay nagkaroon naman ng iba pang aberya. Biglang nawalan ng supply ng kuryente, kaya dumilim ang loob ng simbahan. Subalit may mga nakahandang emergency light, kaya natuloy pa rin ang pagbibinyag. Nang bubuhusan na ng holy water ang ulo ng sanggol na si Angelo, ay biglang umihip ang malakas na hangin na tila pinipigilan ang pari. Subalit natuloy pa rin yun, kaya lamang matindi ang iyak ni Angelo nang mabuhusan ng holy water ang bunbunan ng bata. Matagal bago ito tumigil sa pag-iyak. Hanggang sa natapos na ang pagbibinyag kay Angelo, hindi makapaniwala ang mga taong dumalo ng binyag sa biglang pagbabago ng panahon. Unti-unti nang humupa ang malakas na ulan. Nagsimulang sumikat ang araw, kaya naman laking pagtataka ang makikita sa muka ng mga taong galing sa simbahan. Pambihira! Parang pinaglalaruan tayo ng kalikasan. Oo nga po, Itay. Kanina po ay walang tigil na malakas na buhos ng ulan. Tapos ngayon naman po biglang nawala. Fatima, ayokong mag-isip ng kung ano. Kaya lang, sadyang kakaiba ang mga nangyari. At nagsimula yon nung isilang si Angelo. Hindi ko nga rin po maintindihan, Itay. Anak, may dapat kang sabihin sa akin. Baka naman nahihiya ka lang o natatakot na ipagtapat yon. Itay, ano po bang ibig niyong sabihin? Tungkol sa tunay na ama ng anak mo. Natahimik si Fatima dahil ang totoo ay wala siyang sinabi sa kanyang ama tungkol sa ama ni Angelo. Dahil yun ang katotohanan, hindi niya alam. Lalong hindi niya kilala ang lalaking lumapastangan sa kanya. Ilang buwan na ang nakakalipas. Biglang bumalik yun sa alaala ni Fatima. Ginabi siya ng uwi ng pagkakataong yun. Galing siya sa simbahan, kaya lamang ay niyaya ng isang kakilala upang dumalo ng birthday party ng isang kaibigan. Pasado 11:00 na ng gabi nang matapos ang party. Hindi na siya pinauwi ng kaibigan at matulog na lamang daw siya sa bahay nila. Kaya lamang, hindi naman pumayag si Fatima. Alam kasi niya na mag-aalala ang kanyang ama, kaya nagpumilit pa rin siyang umuwi. Kaya lamang, habang naglalakad siya sa daan at natapat sa isang madilim at masukal na lugar ang kanyang dinadaanan, ay nakaramdam siya ng kung anong ingay. Kasunod ay ang mga yabag na sumusunod sa kanya. Ano ba yan? Ayaw akong tigilan. Nakasunod pa rin siya sa akin. Sino kaya siya? At anong kailangan niya? Binilisan na lamang ni Fatima ang kanyang paglalakad. Kaya lamang sa pagmamadali niya at sa kadiliman ng lugar, ay nakaapak siya ng isang bato na naging dahilan para siya ay mabuwal. Tumama ang kanyang ulo sa matigas na bagay. Kung ano man yun ay hindi na alam ni Fatima dahil nagdilim ang paningin niya at tuluyang nawalan ng malay. Wala na siyang maalala, kundi hanggang doon lamang. Nagising na lamang siya kinabukasan na nasa ibang kubo siya, malapit lang sa lugar kung saan siya nawalan ng malay. Maliwanag na ang paligid nun
Kaya ibig lang sabihin ay magdamag siyang namalagi sa sirang kubo. Hindi niya alam kung paano siyang napunta ron. Kung may nagdala sa kanya sa kubo, ay hindi rin niya ganap na maintindihan at maalala. Nang magising siya, ay wala namang pagbabago sa kanyang kasuotan. Maayos pa rin ang kanyang suot na damit. Kaya lamang, iba ang pakiramdam niya. May masakit sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang bewang. Hindi siya komportable dahil sa kirot na nararamdaman niya. Napahawak siya sa kanyang hita hanggang sa kanyang harapan, sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Naroon ang kirot na nararamdaman niya. Biglang natulala si Fatima. Kasunod nun ay ang pag-agos ng kanyang luha. Alam na niyang may hindi magandang nangyari sa kanya. May nakialam at lumapastangan sa kanya habang siya ay walang malay. May gumalaw sa kanya at pinagnasahan siya. Itinaas niya ang kanyang tuhod at paupong niyakap yun. Saka iginala ang paningin sa pag-aakalang nasa paligid lamang ang taong lumapastangan sa kanya. Subalit wala siyang nakitang anuman kahit anino nito. Nang mapatingin sa sahig ng kubo si Fatima, isang putol na kwintas ang kanyang nakita. May batong palawit ito na ang kulay ay matingkad na pula. Dinampot yun ni Fatima. Naisip niya na pagmamay-ari yun ng lalaking lumapastangan sa kanya. Ikiniyom ni Fatima ang kwintas sa kanyang palad at iniligay sa bulsa ng suot niyang damit. Nang makauwi siya sa bahay, hindi man lang niya kinausap ang amang si Mang Poldo nang makita sa may pinto ng bahay, kundi tuloy-tuloy siyang pumasok sa kanyang kwarto. Doon niya ibinuhos ang sama ng loob at bigat na nararamdaman. Wala siyang tigil sa pag-iyak. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang bangungot na nangyari sa kanya at paano rin niya sasabihin sa kanyang ama ang kanyang masaklap na kapalaran. Ano ba nangyayari sa iyo, anak? Mula nang umuwi ka dito sa bahay, mas gusto mong nandito ka lamang sa kwarto mo. Tay! Anak, bakit? Abay, may problema ba? Kung ano man yon, anak, sabihin mo sa akin at makikinig ako sa iyo. Tay, paano na po ako ngayon? Hindi ko po alam ang gagawin ko. May masama pong nangyari sa akin. Ano ba yon? Pwede ba, Fatima? Diretsahin mo na nga ako. Itay, may sumalbahe po sa akin. Pinagsamantalahan po ko. Ano ka mo? Sinong hayop na yon? Magbabayad siya. Sabihin mo sa akin, Fatima, sino ang lalaking yon? Hindi ko po alam, Itay. Hindi ko po siya nakita. Hindi ko rin po nakilala. Nawalan po ako ng malay. At nang magising at magkamali po ako, wala na. Tapos na po niyang gawin ang kahayupan niya. Hindi ko po siya nakilala man lang. Hayop siya! Demonyo siya! Itay, na po gagawin ko. Naguguluhan po ako. Hindi rin kagad nakasagot si Mang Pablo sa tanong na yon ng anak. Lumipas pa ang ilang araw bago pa nakapagdesisyon ng matandang lalaki. Pinili nilang manahimik na lamang at wag na ring magsumbong sa kinauukulan, lalo na't hindi rin nakita ni Fatima ang lalaking lumapastangan sa kanya, para hindi na rin siya maging paksa ng usap-usapan sa kanilang baryo. Pinagbakasyon muna niya ng ilang linggo si Fatima sa isang kamag-anak. Nang bumalik ito, ay saka na lang gumawa ng kwento si Mang Pablo. Pinalitaw nila na may naging karelasyon sa pinuntahang lugar si Fatima, kaya nang umuwi ito ay nagdadalang tao na. Nagtataka man ang mga kapitbahay sa ganong pangyayari, ay binaliwala na lamang nila. Kung pinag-usapan man ang pagdadalang tao ni Fatima, subalit sandali lamang yon. Walang magawa ang mag-ama kundi tanggapin na lamang ang naging kapalaran ng dalaga. Mas mainam yon
upang makapagsimula sila ng panibagong buhay. Habang lumalaki ang tiyan ni Fatima, ay nawala na rin ang galit sa kanyang puso, kundi buong-buo na niyang tinanggap ang kanyang pagbubuntis at nasasabik na siyang isilang ang kanyang anak. Ganon din naman si Mang Pablo na nasasabik na rin sa apo. Kaya nga nang isilang si Angelo ay hindi sama ng loob o galit ang naramdaman nila, kundi labis na kasiyahan dahil sa biyayang dumating sa kanila. Doon natapos ang alaala ni Fatima sa kanyang nakaraan. Nasa isipan niya ang katanungan ng ama dahil nga sa mga pambihirang nangyari mula nang isinilang si Angelo hanggang sa dumating ang araw ng kabinyagan nito. Yun ang hindi maalis-alis sa isipan ko, anak. Sino nga kaya ang ama ng apo ko? Itay, hindi ko rin po kayang sagutin yan. Wala po akong inilihim sa inyo. Kaya lamang, mananatiling palaisipan yon para sa akin, anak. Basta Itay, ang tanging hiling ko lang po, kung sino man ang ama ng anak ko, sana lang huwag na siyang magbalik pa. Dahil ayoko magulo pa ang buhay namin ng anak ko. Napatawad ko na rin siya, Itay. Basta, huwag na siyang magpakita pa. Sakaling magpakita siya, ako ang unang-unang makakalaban niya. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya dahil sa paglapastangan niya sa'yo. Kaya nga po hindi na po siya dapat magpakita pa. Dahil baka dahil sa kanya ay maging kriminal kayo. Naputol ang pag-uusap na yon ng mag-ama nang marinig nila ang pag-iyak ng sanggol na si Angelo. Itay, gising na po ang anak ko. Baka nagugutom na po. Padididihin ko po muna. O sige, anak, at ako naman ay babalik na sa trabaho ko sa talyer. Baka may naghahanap na sa akin doon. Pagmemekaniko ang ikinabubuhay ni Mang Pablo. Sa maliit niyang shop nang gagaling ang pang-araw-araw na pansuporta para sa anak nito at sa apo. Dahil nga sadyang may kakaiba kay Angelo, kaya mas mabilis ang paglaki nito kumpara sa ibang mga bata. Pagdating nito sa 1 taong gulang ay tila katulad na ito ng 3 taong gulang na bata. Kaya naman, sa 3 taon ni Angelo ay katulad na siya ng isang batang nasa 9 na taong gulang. Bagamat totoong hindi pangkaraniwan yon at ipinagtataka ni na Fatima at Mang Poldo, ay pabor yun sa kanila dahil mas mabilis lumaki si Angelo. Kaya ngayon ay naaasahan na nila ang bata. Kanina pa kitang hinahanap, Angelo. Saan ka ba nanggaling, anak? Nanguha lang po ako ng mga tuyong kahoy, Nay, para po magamit niyo pong panggatong. Buti naman at naisipan mong manguha ng mga tuyong kahoy. Opo, Nay. Saka madalas naman po ako sa kahoyan para makipaglaro po sa mga ibon. Kaya kumuha na rin po ako doon ng kahoy. Isinabay ko na po. Ano ka mo, anak? Nakikipaglaro ka sa mga ibon? Opo, mababait nga po sila sa akin, Nay. Naiintindihan mo ba ang mga huni nila, anak? Hindi po, Nay. Pero lumalapit po sila sa akin kapag tinatawag ko. Siguro po, nasanay na rin po sila sa akin, Nay. Dahil lagi po nila ako nakikita dun sa may kakahuyan. Tapos, itinuring na rin po nila akong kaibigan. Siguro nga, anak. Pero anak, mag-iingat ka ha kapag nandun ka sa kakahuyan. Bakit naman po? Baka mamaya may mabangis na hayop na biglang sumulpot doon at kung anong gawin sa'yo. Yun lang po ba, Nay? Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko pong labanan yun. Kasi po lagi ko naman po dala ang balisong po na binigay sa akin ni Lolo Pablo. Sabi po kasi ni Lolo, proteksyon ko daw po yun laban po sa mga mababangis na hayop. Pero anak, wag na wag mong gagamitin yan sa kung ano ha. Baka mamaya gamitin mo pa sa kalokohan. Naku, Nay, hindi po. Para lang po yan sa mga ligaw na hayop na mananakit po sa akin. At syempre, sa mga taong gagawa po ng masama sa akin. O sige na anak, ipasok mo na sa loob ng bahay ang mga kahoy na nakuha mo. Tapos maghugas ka na ng kamay at maghahanda na ako ng pananghalian natin. Nay, wala pa po ba si Lolo? Hindi siya uuwi, anak.
may dapat siyang tapusing trabaho sa talyer. E di, hahatiran ko na lang po siya ng pagkain doon. Mabuti pa nga, para hindi siya malipasan ng gutom, anak. O siya, sige. Maiging kumain na tayo para mahatiran mo na ng pagkain ng Lolo Pablo mo. Samantala, balikan natin ang lugar ni na Luisito at Nana Gracia. Umuungol na tila malalagutan ng hininga ang nananaginip na si Luisito. Luisito! Luisito, gumising ka! Gising, Luisito! Nana Gracia, nanaginip ako. Kitang-kita ko po sa panaginip ko. Ang alin? Alin yun, Luisito? Ang huling binhi na sinasabi nyo. Natural lang na makita mo yon sa panaginip mo. Dahil sa'yo nang galing ang huling binhi ng ating lipi na siyang magpapatuloy ng malalakas na lahi ng aswang gabunan. Isang bata na nasa 10 taong gulang na ang nakita ko sa aking panaginip. Nakita mo ba ang itsura niya? Hindi. Malabo ang itsura niya sa aking panaginip. Pero naramdaman kong siya ang huling binhi ng ating lipi. Na siyang anak mo? Tama ho kayo. Anak ko nga siya, Nana Gracia. Naaalala mo na ba? Oo, Nana Gracia. Ang babaeng minsan ay nakasiping ko. Isang gabing lasing ako. Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala. Dahil nakita ko lang siya na nakahandusay sa daan. Binuhat ko siya at dinala sa isang kubo. At doon ko siya nakuha habang wala siyang malay. Posibleng nagbunga ang ginawa mo sa kanya, Luisito. Siya na nga ang ipinakikita sa panaginip mo. Maging ang ibinigay na pahiwatig ng kalikasan. Kung ganun, dapat ko siyang makita, Nana Gracia. Hindi lang basta makita, Luisito, kundi kailangan mo makuha ang anak mo sa kanya. Tama kayo. Lalo na't siyang huling binhi sa ating angkan. Binhi na siyang magpapatuloy ng malalakas na uri ng aswang gabunan. Anak din siya ng isang pangkaraniwang tao kung ganon, Luisito. Posibleng ganun na nga, Nana Gracia. Pero sino kaya ang babaeng yon? Paano ko kaya siya makikita uli? Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para makita natin ang anak mo, Luisito. Mahalagang makilala mo siya para makasama natin na ating angkad siya na mabagay at hindi sa lahi ng mga tao dahil walang ibang maaari magpatuloy ng malalakas na lipi ng aswang gabunan kundi ang tanging anak mo lang at wala lang iba. Walang ideya si Luisito tungkol sa babaeng pinakialaman niya dahil para sa kanya ay isang aksidente lang ang lahat. Nagkataon na lasing siya ng pagkakataon na yon, kaya nahulog sa paggawa ng kung anong kalokohan. Subalit ang kalokohan niyang yon ay naging malaking pakinabang sa kanilang lipi dahil naipunla ni Luisito ang kanyang binhi at nagkaroon nga ito ng buhay. Dapat nilang makita para sa pagpapatuloy ng kanilang angkan at hindi tuluyang maglaho. Hindi ka dapat mag-aksaya ng panahon, Luisito, dahil mahalaga ang bawat oras. Anong gusto mong gawin ko, Nana Gracia? Alamin mo na kung nasa lang yung anak. Kailangan bago sumapit sa kanyang kasimulan ay makasama na natin siya. Pero paano natin siya makikilala? Paano ko siya makikilala? Sa sandaling mag-cross ang iyong landas, ay makakaramdam ka ng pag-init ng iyong dugo sa buong katawan mo. Yun ang palatandaan na anak mo ang batang makikita mo. Salamat, Nana Gracia. Tatandaan ko ang sinabi niyo. Hindi ka dapat mabigo na hanapin ang anak mo, Luisito, sapagkat ang magiging kabiguan mo ay siya ring magiging katapusan ng ating angkan. Tuluyan ng mabubura sa mundo ng mga aswang ang ating lahi kapag nabigo tayong ipagpatuloy yon sa pamamagitan ng huling binhi mula sa iyo, Luisito. Hindi ako papayag na mangyari yun, Nana Gracia. Huwag puro salita, Luisito. Gawin mo ang nararapat at pagsikapan mong maisama siya rito sa ating lugar. Walang kamalay-malay ang mag-inang Fatima at Angelo sa gulo at malaking problemang darating
sa buhay nila. Mukhang may pabor na namang hihingi ng anak ko Ang sipag-sipag na naman. Pinatukan ng mga alagang manok ng Lolo Pablo niya. Naglinis pa ng bahay. At nagsalok na rin ng tubig sa poso. Ang galing niyo po talaga manghula, Nay. O siya, anak. Ano nga bang hihilingin mo? May kailangan ka ba? May ipapabili ka ba? Nay, wala naman po akong ipapabili sa inyo kundi magpapaalam po sana ako para maglaro po kami ni Kaloy dun po sa may pilapil. Baka masira ang tanim na palay doon, anak. Nay, wala na pong tanim na palay doon dahil kakatapos lang po ng anihan. Magpapalipad lang po sana kami ni Kaloy ng bulador. Bulador? Ano bang bulador ang sinasabi mo? Yun po kasi ang tawag ni Kaloy sa saranggola bulador. Kaya ginaya ko lang po. Bulador? Oo nga naman. O siya, sige. Payag na ako. Basta wag masyadong lalayo, ha? Opo, Nay. Sa ginawang pagpayag ni Fatima sa kanyang anak, ay masiglang tumakbo ito palayo. Makikipagsita siya sa kanyang kaibigan si Kaloy para magpalipad sila ng saranggola o bulador. Dumiretso na si Angelo sa may pilapil dahil alam niyang naroon na ang kanyang kaibigan. Tol! Tol, nandito na ako! Hoy, Tol! Kanina pa ako dito, ang tagal mo naman. Wow, grabe! Ang gara naman ng bulador mo, ang laki! Hehe, gawa to ng kuya ko Sabi niya, ako na lang daw ang gumamit. Ang astig naman yan. Saka teka, ano bang klaseng saranggola yan? Ba't ganyan? Parang halimaw. Ayos ba? Sadya yan. Ginawang parang manananggal na lumilipad ang pagkakagawa ng burador ko, Angelo. Ganon talaga. Pero parang nakakatakot naman yata yan kapag nasa ere na. Ano ka ba? Bulador lang to, no? Hindi to totoong manananggal. Ano, gusto mo subukan ng pagpapalipad dito? Pwede ba, Kaloy? Oo naman. Pwede, syempre. Basta ikaw. Sige nga, pasubok nga ako. Hawakan mo mabuti yung tali at ako maghahagis pa itaas ng saranggola para tangayin ng hangin. O ito, ihahagis ko na pagbilang ko ng 3 1, 2, 3. Hup! Hatak! Oo, ito na! Yan! Lumilipad na ang saranggola na manananggal! Ang galing, Kaloy! Ang astig! Hawakan mo maigi ang pisi para mas tumaas pa ang saranggola. Sige, ilarga mo ng ilarga tapos iikit mo. Ayos! Nakakatuwa talaga magpalipad ng saranggola. Tignan mo, Kaloy. Parang isang manananggal ang saranggola kapag nasa itaas na. O, di ba? Sabi ko na sa'yo, kakaiba ang saranggolang ginawa ng kuya ko Hindi lang nakakatuwang paglaruan, kundi parang nakakatakot din. Siguradong maraming matatakot kapag tumingala sila. Baka mapagkamalang manananggal na lumilipad doon sa saranggola natin. Hayaan mo sila. Bahala silang mag-isip ng kung ano, basta tayo, mag-i-enjoy tayo sa pagpapalipad ng bulador na kakaiba. Ipinagpatuloy ng 2 bata ang masayang pagpapalipad ng saranggola. Subalit, hindi lang sina Kaloy at Angelo ang naroon sa pilapil. May ibang mga bata rin ang nandoon na nagpapalipad. Samantala, ang lugar na yon ay siyang unang pinuntahan ni Luisito na inumpisahan na ang kanyang misyon. Doon siya naligaw para gawin ang ipinag-utos sa kanya ng punong babaylan sa kanilang liping aswang gabunan. Pinagmamasdan ni Luisito ang mga kabataang masayang nagpapalipad ng saranggola. Ganon na lamang ang kanyang pagtataka nang mapatingin siya sa itaas, dun sa kalawakan, dahil sa nakita niyang lumilipad. Teka, aswang! Isang aswang na manananggal! Teka nga, aswang nga bang nakita kong yun? Paulit-ulit na sinipat ni Luisito ang nakitang lumilipad na saranggola. Sa kanya natiyak na isa lang pala itong saranggola na katulad sa aswang na manananggal. Maya-maya pa, habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro, ay napunta ang kanyang paningin sa batang si Angelo na may hawak na pisi ng saranggola ng tila manananggal.
Subalit agad din niyang iginala sa ibang bata ang kanyang paningin, hanggang biglang nagkaroon siya ng ibang pakiramdam. Teka, ano tong nangyayari sa akin? Bakit parang umiinit ang pakiramdam ko at bumibilis ang tibok ng puso ko? Ito na yata ang sinasabi nila na Gracia. Nakakaibang pakiramdam. Lukso ng dugo, mainit na pakiramdam na nagpapahiwatig na naroon ng anak na hinahanap. Mukhang narito ang anak ko dahil sa kakaiba kong pakiramdam. Pero sa dami ng mga batang narito, sino kaya sa kanila? Hindi ko sila maaaring isa-isahin. Baka sila matakot sa akin at mataranta. At delikado rin yun. Saka, baka hindi na ako makabalik dito. Walang ginawang aksyon si Lucito dahil ayaw nilang magkagulo ang mga bata at matakot sa kanya. Kaya hinayaan na lang niya ang kakaibang pakiramdam na yun. Isang bagay lang ang natitiyak niya ng pagkakataong yun. Naroon ng anak niya na kanyang hinahanap, ang huling binhi ng kanilang lipi. O ano? Nakita mo pala. Pero bakit wala ka pang ginawa, Luisito? Dahil hindi ko nga alam kung sino sa mga batang yun. Marami sila na nagrasya. Lumapit ka sana. Inisa-isa mo sana kung alin sa kanila. Kung sino sa mga yon ang nagpapainit ng dugo mo at nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa'yo. Ngunit ayoko matakot sila sa akin na nagrasya at magtaka sila sa mga kilos ko. Lalo ko mahihirapang hanapin at kilalanin ang anak ko pag nagkataon. Pero sabi ko nga sa'yo, hindi ka dapat magsayang ng oras. Alam ko naman yun na nagrasya. Pero hindi ako dapat magpadalos-dalos. Paano kung magkamali ako? Ha? Ang dami mong dahilan, Luisito. Nag-iingat lang ako na nagrasya. Bahala ka sa buhay mo. Basta tiyakin mo lang na hindi ka mabibigo. Dahil pare-pareho tayo mapapahamak, Luisito, kapag hindi mo nadala ang anak mo sa takdang panahon. Ama ang mga sinabi ng punong babaylan na malalagay sa panganib ang kanilang lipi sa sandaling hindi nila makuha ang batang si Angelo. Ang batang yun ang natatanging huling binhi ng kanilang angkan na magliligtas sa kanila upang sila ay hindi tuluyang maglaho. Samantala, nang umuwi si Angelo sa bahay ay gano'n na lamang ang pasasalamat ng ina nito. Nakahinga ng maluwag si Fatima. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Saan ka ba nanggaling? Si nanay talaga. Di ba po nagpaalam po ako sa inyo kanina na maglalaro po kami ni Kaloy doon sa may pilapil? Di ba sabi ko po magpapalipad po kami ng bulador? Ay, ganun ba? Nagpaalam ka ba, anak? Naku, pasensya na. Nakalimutan ko kasi. Sobra kasi ako nag-alala sa iyo, anak. Bakit po ba, Nay? Hindi ko nga alam Kanina kasi ang lakas talaga ng kaba ng dibdib ko. Tapos ikaw kagad ang bigla ko naalala. Naisip ko na baka may nangyari na sa iyo masama. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, anak. Ang lakas niyo po kasi magkapinay Hayan tuloy. Nagiging nervyosa na po kayo. Aba, ewan ko ba? Kakaiba talaga yung naramdaman ko kanina, anak. Ayos lang naman po kami ni Kaloy, Nay. Saka puro mga bata lang po kami doon na naglalaro po at nagpapalipad po ng mga saranggola namin. Basta, anak, mag-iingat ka na lamang palagi, ha? Oo naman po, Nay. Yakan-yaka ko po ang sarili ko. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Opo, Nay, totoo po yun. Kaya wag po kayo masyadong mag-alala sa akin. Wag niyo po ako masyadong isipin. Hay nako, sige na nga. Oo na, naniniwala na ako sa iyo, anak. O siya, sige, kumain na nga muna tayo. At nagutom na din ako dahil sa pag-aalala sa iyo. Samantala, mula nang magawi si Luisito sa lugar kung saan ay nakita niya ang mga bata at nakaramdam siya ng kakaiba, ay hindi na siya mapalagay. Laging naiisip niya ang tungkol sa kanyang anak. Bagamat ramdam niyang naroon lang yun kasama ang mga batang nagsasaranggola, ay hindi niya tiyak kung sino sa mga kabataang yun.
Pero isa lang ang natitiyak niya. Nasa lugar na yon ang ina ng batang napunlaan niya ng kanyang binhi. Kaya yon ang kanyang dapat na malaman at makilala. Samantala, nababagalan na si Nana Gracia sa ginagawang pagkilos ni Luisito. Kailangan din niyang kumilos at huwag hintayin ang mabagal na desisyon ni Luisito. Kaya kinausap ng punong babaylan ng ilan sa mapagkakatiwalaan nilang alagad para kumilos ng mas mabilis at hanapin ang anak ni Luisito. Nang gabing yon ay inutusan niyang puntahan ang mga bahay ng may batang edad 9 hanggang 10 taong gulang. Sinalakay nila ang mga ito, kaya naman naligalig at nagulantang ang mga naninirahan sa baryo sa lagim na inihatid ng mga aswang na kapanalig ni na Luisito. Subalit na natiling bigo ang mga ito, kaya lamang lumaganap na sa buong baryo ang dinalang gulo ng mga sumalakay na aswang. Talagang dapat tayo magpasalamat, Fatima. Pero tay, totoo po ba yung kumakalat na balita? Oo, dahil nakausap ko mismo ang ilan sa mga kababaryo natin na nakainkwentro ng mga aswang gabunan. Nagbalik na naman sila, itay. Ang buong akala ko ay wala na sila. Naganap na naglaho ang mga aswang na yon. Pero ngayon, nanggugulo na naman sila. Tama kung ganun ang kutob ko. Kaya pinag-iingat ko po si Angelo. Dahil may ganitong kaguluhan pala na nangyayari sa ating baryo. Bakit nga kaya bigla na lang umatake ang mga aswang na yon? Sabi sa akin, mga bata daw ang punteriya ng mga halimaw na yon. Mga bata, itay? Oo, anak. Kaya nga kawawa yung mga naging biktima nila. Napakinggan pala ni Angelo ang pag-uusap na yon ng kanyang ina at Lolo Pablo. Ano po? Tama po ba narinig ko? Naging biktima po ng mga umataking aswang ang mga bata? Oo, apo. At may mga napatay sila. Ang sasama naman po nila. Ang sasama ng mga aswang na yon. Ang dapat sa kanila ay patayin din. Dapat silang patayin. Kaya lang hindi ganun kadali yun, apo. Kaya nga ang sabi ko sa iyo, anak, iwasan mo magpunta sa kung saan, lalo na kapag malapit ng dumilim. Dahil ang mga masasamang nilalang ay maaaring nariyan lang sa tabi-tabi at nag-aabang ng kanyang magiging biktima. Tama ang iyong ina, apo. Para din yun sa kaligtasan mo. Dahil ayoko may masamang mangyari sa iyo, anak. Hindi ko kakayanin yun pag nagkataon. Ikaw ang buhay ko. Kaya kahit naging mabigat ang pinagdaanan ko, mas pinili kita, anak. Ha? Ano po yun, Nay? Bakit po sinasabi niyong ako po ang pinili niyo? Apo, ang ibig sabihin ng nanay mo, mahal na mahal ka niya. Kaya kahit anong mangyari, kaligtasan mo ang kanyang laging uunahin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. At syempre po, andito lang po ako palagi. Saka, hindi ko po kayo iiwan ni Lolo Pablo. Samantala, nakarating kay Luisito ang ginawa ni Nana Gracia. Kaya masama ang loob na kinausap niya ang pinunong babaylan. Hindi kayo dapat nakialam, Nana Gracia. Nababagala kasi ako sa kilos mo, Luisito. Pero buhay ko tong gusto niyong pakialaman. Kaya lang, buhay din naming mga kalahi mo ang malalagay sa peligro kapag naging huli na ang lahat dahil sa kabagalan mo. Alam ko ang ginagawa ko, Nana Gracia. Sa palagay mo ba, hindi ko rin yun ikakapahamak? Kung mapapahamak kayo, ako man. Dahil galing tayo sa iisang lipi ng mga aswang. Kaya nga atupagin mo ang iyong misyon. Sabi ko nga, mahalaga ang bawat oras. Kaya walang dapat sayangin. Pero Nana Gracia, mas tamang maging maayos ang bawat gagawin ko at hakbang. Dahil kung magpapadalos-dalos ako, paano na lamang kapag nagkamali ako? Gaya na lamang na nangyari sa mga inutusan mo. Sandali lang. Ano bang mali sa mga inutusan kong ating kauri?
may mga namatay. Kaya nga lalo lamang nagalit ang mga tao rito sa baryo. Kasama yon sa pagsunod nila sa aking utos. Ngunit paano ko nadamay ang anak ko sa ginawa nila? Paano ko napatay din siya? Alam nila ang ginagawa nila at kung paano sila mag-iingat para hindi madamay ang batang kanilang hinahanap. Kahit ano pa ang sabihin nyo, ayoko nang uulitin pa nila ang pakikialam. Dahil may paglalagyan ng mga aswang na inutusan mo na Grasya. Mauuna silang maglalaho. Sinusumpa ko yan. Nagalit si Luisito sa naging pakikialam ng punong babaylan. Hindi siya nagbibiro dahil seryoso siya sa kanyang binitiwang salita. Kaya nanahimik na lamang si Nana Gracia. Kaya lamang nagngangalit ang kalooban nito dahil hindi niya gusto ang mga sinabi ni Luisito. Samantala, dahil ibig ring gumawa ni Angelo ng kakaibang uri ng saranggola, kaya mula sa mga lumang gamit ng ina ay naghanap siya ng pwedeng gawing saranggola. Isang maliit na kahon na merong mga sinulid ang nakita ng bata. Kailangan niya yon para talian at sulsiyan ng tela na magiging damit ng kanyang gagawing saranggola. Isang lumang kwintas ang nakita ni Angelo na kasama ng mga sinulid at karayom. Kinuha niya yon at isinrit sa bulsa. Hindi na siguro kailangan ni nanay ang kwintas na to. Kasi dito lang nakalagay sa lagayan ng mga sinulid at karayom eh. Sa akin na lang to. Baka pwede ko tong isuot kapag naayos ko. Hindi na yon ipinaalam pa ni Angelo sa kanyang nanay. Lumabas na siya ng bahay upang magtungo sa tirahan ng kaibigang si Kaloy. Pambihira ka, Angelo. Tagal mo naman. Paano? Humanap pa kasi ako ng tele. Heto, may nakita ako. Pwede mo na akong tulungan para makagawa na rin ako ng saranggola ko. Kaya lang, hindi ko kaya gumawa ng ginawa ng pinsan ko na parang manananggal eh. Ayos lang yun, walang problema. Di gawin naman nating parang paru-paro, isang malaking paru-paro. Tapos, iba-iba ang kulay ng pakpak. O di ba maganda rin yun? Aba, ayos yun, Angelo ah. Oo, tama ka, maganda nga rin yun. Oh, heto yung tela oh. Saka yung sinulid na panali. Sinamahan ko na rin ng karayom, baka magamit din natin. Oh, teka. Ano pa ba yung hawak mo? Ha? Ito ba? Lumang kwintas lang to na nakita ko sa lagayan ng sinulid na gamit ni nanay. Patingin nga ako. Heto, tingnan mo. May palawit nga na batong kulay matingkad na pula eh. Kaya lang, putol na tong kwintas. Ayan oh. Oo nga no, putol na. Gusto mo sa'yo na lang? Di ba mahilig kang magsuot ng kwintas? Talaga? Bibigay mo sa akin? Oo, ayusin mo na lang. Pagdugtungin mo yung putol para maisuot mo. Uy, ayos. Salamat, Angelo ah. Tamang-tama. Magbe-birthday na ako sa susunod na linggo eh. Di, ito na lang ang pa-birthday mo sa akin. Hehe, salamat, Angelo. Sige. Di wala na akong utang sa'yo kasi may regalo na ako sa'yo eh. Nauna na. O sige, sige. Mamaya, aayusin ko to para maisuot ko na. Teka, di ba malapit ka na rin mag-birthday? Mag-11 years old ka na rin, di ba? Ewan ko, hindi ko nga matandaan kung ilang taon na ako eh. Kasi iba-iba ang sinasabi ni nanay. Kaya nga, naguguluhan ako eh. Halos magkasabayan tayong lumaki. Kaya kagaya ko, 11 ka na rin siguro. Saka, pareho tayo nasa grade 5 na, di ba? Siguro nga. Pero tatanungin ko na lang din si nanay kung mag-11 years old na ba ako. Ipinagpatuloy ng dalawang bata ang paggawa ng saranggola. Nang mapagod sila, ay nagpasyang ipagpatuloy na lang kinabukasan dahil kailangan na rin nilang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Dapit hapon na rin kasi nun at ang bilin ni Fatima kay Angelo ay huwag magpapaabot ng gabi sa kung saan sapagkat nag-aalala na maulit ang naging pag-atake ng mga aswang na ang pinunteriya ay ang mga kabataan. Nang makauwi na si Kaloy, ay agad niyang iniayos ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Angelo. Pinagdugtong niya ang patid na bahagi ng kwintas at saka isinuot niya yon sa kanyang leeg. Tuwang-tuwa ang bata
habang suot ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kaibigan. Samantala, nang umuwi naman si Angelo ay nabanggit nito sa kanyang ina ang kwintas na nakita niya sa lagayan ng sinulid at karayom. Anong kwintas ang sinasabi mo, anak? Nakita ko po doon sa lagayan po na sinulid, Nay. Nako, wala naman akong maalalang kwintas na sinasabi mo. Baka napulot ko lang yun at doon ko inilagay. Kinuha ko na po, Nay. O sige, ayos lang yun. Tiyak na wala namang halaga yun kaya doon ko inilagay. Baliwala kay Fatima ang kwintas na ibinigay ni Angelo kay Kaloy. Marahil, hindi na rin niya maalala kung anong kwintas yun at saan niya nakuha. Samantala, nagbalik si Luisito sa baryo upang alamin ang tungkol sa ina ng kanyang anak. Gusto niyang makakuha ng impormasyon, kaya lamang nagulat siya dahil nagkakagulo ang mga tao sa lugar na kanyang pinuntahan. Sinalubong niya ang isang taong takot na tumatakbo. Sandali. Ano ba nangyayari? Bakit tila nagkakagulo ang mga tao, Manong? May aswang! May umataking aswang dito sa baryo! Ano, aswang? Oo, kahit araw na araw, nagawa niyang umatake dito. Kaya, kung gusto pa mabuhay, ay tumakbo ka na rin, Amang! At baka mapahama ka pa! Takot na tumakbong papalayo ang lalaking nakausap ni Luisito. Pagtataka naman ang nasa isipan niya dahil nakapag-usap na sila ni Nana Gracia tungkol sa pagpapadala ng aswang sa lugar na yon upang hanapin ang kanyang anak. Mukhang hindi na naman ako pinakinggan ni Nana Gracia. May sarili na naman siyang desisyon. Pinangunahan niya ang ibig kong mangyari. May galit na pinuntahan ni Luisito ang lugar kung saan ay naroon ng kinatatakutang aswang ng mga tao sa baryo. Subalit ganun na lamang ang pagtataka niya dahil hindi nila kauri ang aswang na nanggugulo at nagdala ng lagim sa lugar na yon. Ibang uri siya ng aswang. Isa siyang aswang hanagob. Bakit nandito sa lugar na to ang katulad niya? At anong kailangan niya rito? Hindi papayag si Luisito na guluhin ng aswang hanagob ang lugar na yon. Lalong hindi niya hahayaang merong mabiktima ito at mapahamak ang kanyang hinahanap na anak. Kaya naman, nagkubli si Luisito sa isang masukal na lugar. Doon ay nagbago ang kanyang anyo. Naging isang aswang gabunan siya. Kailangan niyang harapin ng aswang na nanggugulo sa lugar na yon. Umaatungal ang aswang hanagob dahil nagsimula na itong sugurin ng mga matatapang na lalaki na may hawak na kahoy at bato. Sa biglang pagsulpot ng aswang na si Luisito, ay lalong natakot ang mga lalaking ibig makipaglaban sa aswang hanagob dahil inakala nilang kakampi nito ang dumating na aswang. Ngunit ang aswang hanagob ay nagulat at nagtaka sa biglang pagsulpot ng isang aswang gabunan. Napaurong ang aswang hanagob dahil batid niyang mas malakas sa kanya ang aswang gabunan. Dahil natakot ang mga tao sa pagsulpot ng isa pang aswang, kaya nagsipag-urong ang mga ito. Samantala, inatake naman ni Luisito ang aswang hanagob. Nagpambuno ang dalawa. Umaalimbukay ang alikabok habang naglalaban ang dalawang aswang. Pinanood lang naman sila ng mga kalalakihan na naroon. Nagtataka naman ang mga tao sa ikinilos ng dalawang aswang dahil silang dalawa ang naglaban. Pangil sa pangil, kuko sa kuko, at walang tigil na atungal ang maririnig habang naglalaban ang dalawang aswang. Dahil nga sa mas malakas ang aswang gabunan, kaya nadaig nito ang aswang hanagob. Bumulagta ito sa lupa at humihingal. Hindi pinatawad ng aswang gabunan ang ginawang panggugulo ng aswang hanagob, kaya sinakmal niya ito upang ibigay ang kamatayan. Nagpalakpakan naman ang mga kalalakihang naroon nang makita nilang patay na ang aswang hanagob. Bago pa siya naman ang atakihin ng mga kalalakihang naroon, ay tumakbo na si Luisito at nagkubli sa kakahuyan. Saka nagpalit ng anyo upang bumalik sa pagiging tao. Kailangan na rin muna niyang umuwi. Muli ay naabala ang kanyang lakad dahil sa ginawang pag-atake ng aswang hanagob.
Ang pangyayaring yun na paglalaban ng dalawang uri ng aswang ay naging usap-usapan at kumalat na balita sa buong baryo. Ang kumalat pang balita ay may tagapagtanggol na dumating sa baryo at ito ay isang uri rin ng aswang. Bagay na hindi mapaniwalaan ng ilang naninirahan doon, maging sina Lolo Poldo. Tay, totoo po kaya ang balitang yon? May iba pang uri ng aswang na narito sa lugar natin. At ito raw ang siyang tagapagligtas. Ngunit sandali lamang. Paanong mangyayari na ang isang aswang ay magiging tagapagligtas ng ating baryo? Anak, mahirap paniwalaan yan. Dahil ang aswang ay aswang, maaaring may iba siyang plano. Kaya nagkukunwaring tagapagligtas. Yan nga din po ang naiisip ko, Tay. Kaya nga huwag tayo magpapakampante dahil hindi natin alam ang takbo ng pag-iisip ng mga nilalang na yon. Baka mamaya ay inaakala nating kakampi ang siya palang aatake at papatay sa ating lahat. Teka nga pala, asan na ba ang apo ko? Oo nga pala. Kanina ko pa hindi nakikita ang batang yon. Nako, talaga nagiging matigas na ang ulo ni Angelo. Kahit paulit-ulit kong paalalahanan na huwag pupunta sa kung saan-saan hindi nakikinig sa akin. Samantala, nang sumunod na araw ay muling binalikan ni Luisito ang baryong kinaroroonan ng kanyang hinahanap na anak. Kailangan niyang magtanong-tanong. Nag-usisa siya sa ilang mga taga roon tungkol sa isang babaeng nagdalang tao na walang asawa, ilang taon na ang nakakalipas. May mga pangalang sinabi kay Luisito ang kanyang mga pinagtanungan, kaya inisa-isa niyang puntahan yun. Kaya nga lamang, hindi yun tumutugma sa kanyang nararamdaman kapag nakikita niya ang babaeng sinabing nagbuntis na wala namang asawa. Hanggang ang pangalan na ni Fatima ang lumabas sa kanyang napagtanungan. Agad naman niyang hinanap ang bahay nito dahil kilala si Fatima sa baryo dahil anak siya ni Mang Pablo na isang kilalang mekaniko sa lugar na yon, ay natagpuan din niya ang tirahan nito. Nang makaharap ni Luisito si Fatima, ay agad na bumalik sa alaala niya ang mukha nito. Lasing man siya ng sandaling yun nang may ginawa siya sa babaeng ito, subalit hindi maalis sa kanya ang maamo nitong muka. Isang katagal lamang ang nasabi ni Luisito nang makaharap si Fatima. Ikaw yun. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw nga yun. Teka, anong sabi niyo, Amang? Ako yun? Anong ako? Kwan, ikaw nga yun. Ikaw ang babaeng may pangalang Fatima. Oo, tama ka, Amang. Ako nga yun. Ano bang kailangan mo sa akin? Gusto ko lang malaman kung may anak ka. Teka lang ha, sino ka ba? At bakit gusto mong malaman kung may anak ako? Hindi naman siguro masamang magtanong, hindi ba? At kailangan ko malaman kung bakit ganyan ang tanong mo. Meron lang akong gustong tiyakin. Wala akong anak kaya makakaalis ka na. Sayang lang ang oras ko sa'yo. Marami pa akong kailangang gawin. Tinarayan at tinalikuran ni Fatima si Luisito. Nagbalik na siya sa kusina. Samantala, ayaw pang umalis ni Luisito sa harap ng bahay ni na Fatima. Nakikiramdam siya, nag-aabang na may batang lumabas mula sa loob ng bahay. May kutob siyang hindi nagsasabi ng totoo ang babaeng kanina'y kausap. Subalit ng mga sandaling yon ay wala roon si Angelo, kundi kasama nito ang kaibigan si Kaloy. Saglit pa ay umalis na rin si Luisito, pero isang bagay ang nasa isip niya habang naglalakad papalayo. Babalik siya. Babalikan niya si Fatima. Meron pa siyang dapat malaman. Samantala, napasandal naman si Fatima sa dingding ng kusina. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nanlalambot siya na parang nangihina at may matinding kabang nararamdaman. Hindi maaari. Hindi ko gusto ang tanong ng lalaking yon. May kakaiba sa tanong niya. Bakit niya inaalam kung may anak ako? Biglang naalala ni Fatima ang kanyang nakaraan.
ang pagbubuntis niya na hindi niya kilala kung sino ang dahilan, kaya nagkaroon siya ng ibang konklusyon tungkol sa lalaking nakaharap niya kanina lang. Ama, posibleng si Angelo ang hinahanap niya. Ang anak ko ang gusto niyang makita. Hindi kaya siya ang ama ni Angelo? Hindi naman siguro. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Hindi mawala ang kaba sa dibdib ni Fatima, pero pinilit niyang ialis ang isiping may kinalaman kay Angelo ang pagdating doon ng lalaking yon. Ngunit ang pangalan nito ay hindi man lang niya naitanong, kaya ang tungkol sa lalaking nagpunta sa bahay nila ay naikwento ni Fatima sa kanyang ama. Hindi mo man lang naitanong ang pangalan. Hindi nga po, Itay. Naunahan po kasi ako ng kaba. Lalo na nang tanungin niya kung meron ba akong anak. Iniisip mo bang siya ang ama ng anak mo? Ewan ko po, Tay. Pero posible yun. Dapat palang makita ko ang lalaking yon. Kapag napatunayan kong siya nga ang ama ng aking apo, hindi ako magdadalawang isip na saktan siya. Sisingilin natin siya sa malaking kasalanan niya sa'yo. Pero Tay, ang iniisip ko po ngayon, paano ko malaman ni Angelo? Hindi niya dapat malaman. Kailangan magbayad ang lalaking yon sa ginawa niyang paglapastangan sa'yo. Pero Tay, sinabi ko na po sa kanya na wala akong anak. Sa palagay mo ba, paniniwalaan ka niya? Hindi ko po masabi. Kapag nagbalik siya, ibig lang sabihin, hindi ka niya pinaniwalaan. Dahil nga nagmamadali na si Luisito na malaman at makilala ang kanyang anak, muli siyang nagbalik sa lugar kung saan naroon ng maraming kabataan na nagpapalipad ng saranggola. Umaasa siya na doon niya makikita ang hinahanap na anak. Madali naman niyang malalaman yon dahil ituturo yon ng kanyang pakiramdam ayon sa punong babaylan. Nang magawin na si Luisito sa may pilapil kung saan maraming mga kabataan, ay muli niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang dugo at tila paglukso ng kung ano sa kanyang katawan. Hindi ako maaaring magkamali. Narito siya. Narito ang anak ko. Nararamdaman ko. Lumapit si Luisito sa ilang kabataang nasa pilapil, subalit wala roon ang kakaibang pakiramdam hanggang sa mapalapit siya sa kinaroroonan nina Angelo at Kaloy kasama ang ilang pang kabataan. Nagsimula ng uminit ng husto ang dugo ni Luisito. Ramdam na ramdam niya yon. Bakit po, Manong? Ano pong kailangan niyo po sa amin? May itatanong po ba kayo? Kung meron po kayong tanong, itanong nyo na po kagad kasi magpapalipad pa po kami ng saranggola eh. Oo nga po, bumagsak po kasi kanina yung saranggola namin, kaya kailangan po namin magpalipad ulit. Ano Manong, may tatanong po ba kayo? Teka, ba't ganyan po kayo makatingin sa amin? Kanina pa pinagmamasdan ni Luisito ang suot na kwintas ni Kaloy. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang kwintas na suot nito dahil siya ang nagmamay-ari nun. Ang kwintas na yon ang hinahanap niya pagkatapos niyang galawin ang babaeng walang malay na nakita niya sa daan. Ikaw na ngayon. Ikaw na't wala nang iba. Ano Manong? Ako po? Ano pong ako? Ikaw nga yun, Kaloy. Ikaw ang gwapo. Kaloy. Kaloy pala ang pangalan mo. Opo. At itong kaibigan ko po, Angelo ang pangalan niya. Gwapo rin po na kagaya ko. Nagkatawanan sina Angelo at Kaloy. Napangiti na din si Luisito ng mga sandaling yon. Gustong-gusto niya nang damputin at bitbitin si Kaloy sa pag-aakalang ito na nga ang kanyang anak na hinahanap dahil sa suot nitong kwintas. Isa pa'y hindi nawawala ang kakaiba niyang pakiramdam. Kaya nga lamang, hindi siya maaaring kumilos ng hindi maganda. Matatakot ang mga bata kung basta niyang kukunin si Kaloy.
Tiyak na magkakaroon ng kaguluhan, kaya lumayo muna si Luisito sa mga kabataan. Kailangan niyang maghintay na matapos ang pagsasaranggola ng mga ito bago pa niya gawin ang kanyang pakay. Kapag naghiwa-hiwalay na ang mga bata, ay sa kanya gagawin ang kanyang plano. Hanggang sa matapos sa kanilang pagsasaranggola ang mga kabataan doon sa Pilapil. Nagpaalam na rin sa isa't isa sina Angelo at Kaloy. Nang maghiwalay na ang dalawang magkaibigang bata dahil magkalayo ang kanilang tirahan, ay lihim na sinundan ni Luisito ang batang si Kaloy. Nang makarating sa isang masukal na lugar ang bata at walang nakakakita sa kanya, ay bigla niyang hinawakan at tinakpan ang bibig nito upang hindi makasigaw. Para madala niya papauwi si Kaloy at maisakay sa kanyang sasakyan, ay kailangang wala itong malay. Kaya binugahan siya ni Luisito. Dahil sa hanging ibinuga ni Luisito kay Kaloy, ay nanghina ang bata at tuluyang nawalan ng malay. Agad itong isinakay sa sasakyan at nagmamadaling pinaharurot yun upang makabalik na sa kanilang tirahan. Tuwang-tuwa naman si Nana Gracia nang makita na may kasamang bata si Luisito. Agad na inihanda ng babaylan ng kwarto para sa batang walang malay. Magaling! Napakahusay ng ginawa mo, Luisito. Sabi ko naman sa inyo, Nana Gracia, magtiwala lang kayo sa akin. Magagawa kong dalhin dito ang aking anak. Ngunit, sigurado ka bang anak mo nga ang batang ito? Lahat ng palatandaan ay naramdaman ko, Nana Gracia. At ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat ay ang suot-suot niyang kwintas. Aba, oo nga. Kwintas mo nga ang suot niya. Yan ang kwintas na matagal ko nang hinahanap. Marahil nakita yan ng ina ng bata nang maiwan ko yan dun sa kubo. Hayaan mo na nating makapagpahinga siya. Hindi na mangangalib na maglaho ang ating lipi, Luisito. Dahil kasama na natin ngayon ang huling binhi, ang magpapatuloy ng ating lahing gabulan. Samantala, madilim na ang paligid at maagang kumain sina Angelo kasama ang kanyang nanay at lolo nang may biglang tumawag kay Angelo. Nay, parang nanay po ni Angelo yung tumatawag sa akin sa labas. Bakit ka kaya tinatawag? Hindi ko rin po alam, Nay. Teka, pupuntahan ko lang po muna sa labas. Baka po importante. Sasamahan kita, anak. Iniwan muna ng mag-ina ang pagkain nila. Pinuntahan nila ang ina ni Kaloy na nasa labas ng bahay. Hindi pa po umuuwi ang anak nyo? Kanina po kasama ko po siya doon sa may Pilapil. Nagpapalipad po kami ng saranggola. Umiiyak na ipiniliwanag ng ina ni Kaloy na hindi pa ito umuuwi magmula kanina. Naipagtanong na rin sa ibang kaibigan subalit wala rin doon ang bata. Dahil hindi rin alam ni Angelo kung saan nagpunta ang kanyang kaibigan, kaya wala siyang masabi sa nanay nito. Umuwi na bigo ang nanay ni Kaloy. Nagtataka naman si Angelo kung saan nagpunta ang kaibigan niya. Wala rin itong nasabi sa kanya kung may ibang pupuntahan. Samantala, sa lugar naman na kinaroroonan ni Kaloy, ay nagkamalay na ito. Ganun na lamang ang pagtataka nang malaman na nasa ibang lugar siya at wala sa kanilang bahay. Teka, nasaan ako? Bakit ako nandito? Saka, sino kayo? Narito ka sa aming paraiso, sa lugar kung saan ka nabibilang. Ano po sinasabi nyo? Hindi ko kayo maintindihan. Kumusta ka na? Teka lang, kilala kita. Ikaw yung lumapit sa amin ng kaibigan ko. Doon sa may Pilapil habang nagpapalipad kami ng saranggola. Ako nga yun, Kaloy. Mang ano? Ikaw si Mang ano? Luisito. Luisito ang pangalan ko. Mang Luisito, bakit po ako nandito? Ikaw po ba yung biglang humila sa akin habang naglalakad ako tapos may ipinaamoy sa akin? Nahilo ko tapos bigla ako nawala ng malay? Oo,
Dahil kailangan kitang dalhin dito sa aming lugar. Ano pong gagawin niyo sa akin? Maawa naman na po kayo. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Baka hinahanap na po ako ng nanay ko. Hindi ka na uuwi. Dahil dito ka natitira. Kasama ako. Po, bakit po man Luisito? Bakit dito ako titira? Ano po bang kailangan niyo sa akin? Sabihin niyo! Siguro, hayaan na muna natin siya, Luisito. Huwag natin siyang apurahin. Nasabihin kagad ang totoo. Ang importante, nandito na siya at kasama natin. Kayo po ang bahala, Nana Gracia. Tama kayo. Hindi natin siya dapat madaliin. Kailangan ikondisyon muna natin ang isip niya. Mananatili ka muna dito, Kaloy. Kung may kailangan katawagin mo lang ako. O kaya naman ay si Nana Gracia. Iniwan na muna ni na Luisito at Nana Gracia si Kaloy sa loob ng kwarto. Tiniyak nilang nakakandado yon upang hindi makatakas ang bata. Umiiyak si Kaloy nang iwan ito sa loob ng kwarto. Hindi pa rin ganap na maunawaan ng bata kung bakit siya kinuha at ano ba ang gagawin sa kanya. Naisip ng bata na baka patayin siya, na lalong nagpatindi ng takot na nararamdaman ni Kaloy. Sa labas ng kwarto ay kinausap ni Nana Gracia si Luisito. Parang may mali, Luisito. Meron akong nararamdamang kakaiba. Ano ho yun, Nana Gracia? Wala akong naaamoy na katulad ng sa atin. Iba ang amoy ng kanyang dugo. Anong ibig mong sabihin? Maling bata ang nakuha mo. Pero hindi niyo ba nakikita yung kwintas sa suot niya? Yun ang kwintas ko na nawala. At siya kong naiwan ko yun dun sa may dampa. Ngunit hindi pa rin sapat na dahilan yon, Luisito. Maaaring ibang tao ang nakapulot sa kwintas mo. At isa pa, may nararamdaman ka bang kakaiba? Umiinit ba ang dugo mo ngayon kasama mo na ang batang si Kaloy? Napakunot ng noo at napaisip si Luisito. Wala nga ang ganung pakiramdam. Subalit naramdaman niya yon nang naroon siya sa pilapil kasama ang iba pang mga bata. Oh, bakit natahimik ka, Luisito? Tama ba ang kutob ko? Tama kayo, Nana Gracia. Posibleng ang ibang bata tong kasama ko. Hindi siya ang anak ko. Dahil hindi ko nararamdaman ang pag-init ng aking dugo. Kung hindi siya ang inaanap kong anak, isa sa mga batang naroon. Teka, ang batang kalaro niya. Hindi kaya siya ang anak ko? Kalaro ng batang si Kaloy? Oo, Nana Gracia. Anghelo ang pangalan niya. At may kutob akong siyang hinahanap kong anak. Kailangan kong bumalik sa baryo. Doon sa bahay ni Fatima. Kapag nakita ko ron ang kaibigan ni Kaloy, natitiyak kong siya ang aking anak. Kaya naman, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Luisito. Nagbalik siya sa baryo. Babalik siya sa bahay ni Fatima na nagsabing wala siyang anak. Dapat niyang malaman ang totoo, lalo na't maling bata ang kanyang nakuha. May ilang metro bago ang bahay ni na Fatima. Huminto muna si Luisito. Sa kanyang kinaroroonan ay natatanaw niya si Mang Pablo na inaayos ang mga kahoy na panggatong sa harap ng bahay. Maya-maya pa ay nakita rin niya na lumapit ang isang bata, si Angelo. Kaya gano'n na lamang ang pagkamangha ni Luisito. Siya nga si Angelo. Siya ang batang kasama ni Kaloy na nagpapalipad ng saranggola. Teka, nag-iiba ang pakiramdam ko. Umiinit ang dugo ko. At may kung anong kabog sa dibdib akong nararamdaman nang makita ko si Angelo. Siya nga. Hindi ako maaaring magkamali. Siya na nga ang anak ko. Subalit na malagi lamang si Luisito sa kanyang kinaroroonan. Saglit pa ay lumabas mula sa loob ng bahay si Fatima. Kaya lalo lamang natiyak ni Luisito ang kanyang hinala. Si Fatima na nga ang babaeng nagalaw niya noon at ang batang si Angelo ang naging bunga ng kanyang ginawa. Dahil hindi naman kalayuan ang puno na pinagkukublihan ni Luisito, hindi sinasadya
ay napagawi ang paningin ni Fatima sa lugar na kinaroroonan nito. Nanlaki ang mga mata ni Fatima at agad siyang sinidlan ng takot at pagkabahala. Napansin yun ni Mang Pablo na tila natakot ang anak. Fatima, bakit yon? Nay, ano po nangyayari sa inyo? Para po kayo nakakita ng multo ah. Napatingin ng maglolo sa lugar na tinitignan ni Fatima. Subalit wala silang nakita dahil nakapagkubli na kagad si Luisito. Agad na hinawakan ni Fatima ang kamay ng anak at hinila yon papasok ng bahay. Nagtataka si Angelo, subalit hinayaan niyang hilahin siya ng kanyang ina papasok. Nagtataka rin si Mang Pablo na sumunod na lamang sa mag-ina. Kaya ng gabing yon, nakita ni Mang Pablo ang anak na hindi makatulog. Nag-aalala ang matanda na kinausap ang kanyang anak. Inalam kung ano bang nangyari dito, kung bakit tila meron itong kinakatakutan. Nakita ko na naman po siya, itay. Sino? Yung lalaking nagpunta rito at nagtanong sa akin kung meron akong anak. Nasabi ko sa kanya na wala. Kaya lamang nagbalik na naman siya at nakita niya ako kanina kasama natin si Angelo. Alam na niya, itay, na meron akong anak. Siya ba ang pinaghihinalaan mong may masamang ginawa sa'yo? Opo, itay. Malamang may kutob na siyang si Angelo na gimbunga ng ginawa niyang pangahati sa akin. Kung nabalik siya para kunin ang apo ko, hindi maaari yun. Hindi niya makukuha si Angelo. Dadaan na muna siya sa ibabaw ng aking bangkay bago niya makuha ang aking apo. Walang kamalay-malay sina Fatima at Mang Pablo na papalapit na sa kanila si Angelo na nagising pala. Narinig ang kanilang pag-uusap. Lolo Pablo, Nanay, ano po, may kukuha po sa akin? Sino pong kukuha sa akin at bakit po ako kukunin? Angelo, anak, narinig mo ba ang lahat ng pinag-usapan namin ng lolo mo? Konti lang po, Nay. Pero bakit po may kukuha sa akin? Tatay ko po ba yung kukuha sa akin? Wala yun, anak. Kung ano lang ang nasabi ng lolo mo. Kaya, kalimutan mo na yung narinig mo. Basta walang sino mang maaaring kumuha sa iyo, anak. Dito ka lang kasama namin ang lolo mo. Hindi ka pwedeng mapunta sa kung kanino. Nanginginig ang boses ni Fatima habang nagsasalita. Madarama ang pagkabahala at takot. Lalo na ang isipin na mawawala sa kanila si Angelo. Masaya namang ipinaalam ni Luisito kay Nana Gracia ang kanyang natuklasan. Ngayon ay tiyak na niya kung nasaan ang kanyang anak. Kaya tama ang kutob ko. Hindi mo nga anak si Kaloy. Gustong-gusto ko na siyang lapitan kanina na Gracia. Kaya lamang ay naroon ang kanyang ina at lolo. Alam kong hindi magiging madali ang pagkuha sa kanya. Pero hindi na maitatago pa sa akin ni Fatima ang katotohanan. Ngayon, tsak mo nang ang babaeng yon ang nagsilang ng huling binhi ng ating lipi. Kaya dapat makausap mo siya para makuha ang anak mo. Tsak namang hindi siya papayag. Kaya gagawin ko yun sa kahit na anong paraan. Kukunin ko kay Fatima ang anak ko sa ayaw at sa gusto niya. Paano na ang gagawin natin kay Kaloy? Pakakawala naman natin siya. Kapag ginawa natin yun, Nana Gracia, tsak malalaman ang tungkol sa mga plano natin. Mas mainam kung hahayaan na lang natin siya rito. Hindi na siya pwedeng umalis pa rito sa lugar natin. Tama ka, Luisito. Gagawin natin siya bihag at darating ang araw na mapapakinabangan din natin siya. Maaari siyang maging kauri natin sa takdang panahon. Isa pa, tsak na may mga nalalaman na siya patungkol sa pagkatao natin, maging sa ating pagiging aswang gabunan. Nang mga sandaling yun, ay napakinggan pala ni Kaloy ang naging pag-uusap ni na Luisito at Nana Gracia, maging ang tungkol kay Angelo at relasyon nito kay Luisito. Nababahala na rin si Kaloy at takot na rin ang bata hanggang madiskubre nito na hindi pala nakalak ang bintana ng kwartong kinaroroonan niya, kundi ang pintuan lamang.
Kaya ginawa niyang pagdugtong-dugtungin ang mga telang naroon sa kama at itinali niya yon upang makalabas siya ng kwartong pinagkukulungan. Doon siya bibitin palabas ng bintana. Nang ganap ng makalabas ang bata, ay nagmamadali itong tumakbo upang makalayo ng lugar na yon. Wala siyang lingon-lingon. Dahil sa may kalayuan ang pinagdalhan kay Kaloy, kaya nang makarating siya sa kalsada, ay hinarang nito ang isang sasakyan na tila galing sa pagdideliver ng produkto. Nakiusap siyang makisakay doon at pumayag naman ang driver ng delivery truck. Nakahinga ng maluwag ang bata nang nasa sasakyan na siya at ganap nang nakalayo sa lugar ni na Luisito. Unang pinuntahan ni Kaloy ang bahay ng kaibigan. Gulat na gulat sina Fatima at Lolo Pablo nang makita si Kaloy. Wala noon sa bahay si Angelo. Salamat naman at nakatakas ka sa kanila, Kaloy. Napakasama talaga nila. Kung ganon, ang lalaking yun na nagpakilalang si Luisito ang kumuha sa'yo, ganun ba, Kaloy? Opo, Aling Fatima. Dahil inakala niyang anak niya po ako. Dahil sa kwintas po na suot ko. Ito po, oh. Galing po to kay Angelo eh. Hiningi ko po to sa kanya eh. Sabi niya, sa inyo po ito at hindi niyo na kailangan. Fatima, ito ang kwintas na hawak mo nung umuwi ka pagkatapos ng masamang nangyari sa'yo. Opo, Itay. Akala ko po talaga ay nawala na yan. Nailagay ko pala sa lalagyan ng sinulid kung saan nakita ni Angelo. Tapos ay ibinigay po niya kay Kaloy. Pasensya na po kayo, Aling Fatima, kung hiningi ko po to kay Angelo. Okay lang yun, Kaloy. Naiintindihan kita. Aling Fatima, Lolo Pablo, kukunin po ni Mang Luisito si Angelo dahil anak daw niya ang kaibigan ko, saka sa ilang araw po na pala natili ko doon. Meron pa po ako nalaman eh. Hindi nga po ako makapaniwala. Ano yon, Kaloy? Hindi po sila pangkaraniwan tao. May lahing aswang sila. Aswang gabunan po ang tawag sa kanila. Yun po mga narinig ko. Kaya ibig nilang kunin si Angelo dahil siya raw po ang huling binhi ng kanilang angkan na siyang tagapagmana at magpapatuloy ng kanilang lahi. Totoo ba ang sinasabi mo, Kaloy? Opo, Aling Fatima. Narinig ko po yun sa pag-uusap nila ng matandang babae kasama ni Mang Luisito. Aswang po sila. Kaya delikado po tayo sa kanila. Pagkatapos sabihin ni Kaloy ang mga kailangang malaman ni na Fatima at Mang Pablo, ay umuwi na siya ng kanilang bahay. Subalit binilinan ito na dapat mag-ingat at huwag na munang lalabas para sa kanyang kaligtasan. Nang gabi ring yun ay naghanda si Luisito upang puntahan ang lugar ni na Fatima. Kukunin niya na ang kanyang anak na si Angelo upang isama ito sa kahit na anumang paraan. Hindi niya na kailangan ng anumang pakiusap, lalo na't kinakapos na rin sila ng panahon. Kung dati ang plano ay gawin yon sa maayos na paraan, ngayon ay kukunin niya na ang bata ng sapilitan at sa marahas na paraan. Tahimik ang gabi. Ang liwanag ng buwan ay tumatanglaw sa kabuuan ng baryo. Mahimbing na natutulog ang mga kapitbahay ni na Fatima, samantalang siya ay kanina pa balisa at hindi mapakali. Katabi ni Mang Pablo ang apong si Angelo at kanina pa sila kapwa nahihimbing. Pabiling-biling sa kanyang pagkakahiga si Fatima. Pinakikiramdaman ang bawat ingay na maririnig mula sa labas ng kanilang bahay. Hanggang isang malakas na atungal ang kanyang narinig. Kasunod ang tila pagyanig ng kanilang tinitirhan. Ano yun? Lindol ba yun? Yumayanig ang bahay namin! Malakas ang naging pagyanig at bigla itong huminto. Napabangon si Fatima at napasilip sa bintana dahil sa ingay na kanyang naririnig. Nakita niya roon ang isang anino, nakatingin sa kanilang bahay. May kadiliman ang kinaroroonan ng nilalang na nasa labas. Subalit saglit na lumakad ito at ang mga muka ay natanglawan ng maliwanag na sikat ng buwan. Nangilabot at agad na kinabahan si Aling Fatima nang makilala ang may-ari ng aninong nakita niya. Andito siya! Si Luisito! Siyang lalaking nasa labas!
Sinasabi ko na nga ba, may gagawin siya. Dahil alam na niyang anak niya si Angelo. Tama nga ang sinabi ni Kaloy. Kukunin niya ang anak ko. Nakadama ng pagkataranta si Aling Fatima. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kailangan niyang gisingin ang kanyang ama para matulungan siya nito. Subalit bago pa gisingin ni Fatima si Mang Pablo, ay nakita niya na itong papalapit sa kanya. Ano nangyari, anak? Nakaramdam ako kanina ng pagyanig, kaya ako nagising. Lumindol ba? Tay, may mga umuga po ng bahay natin. Andito siya, Tay. Ang ama ni Angelo. Ang aswang? Opo, Itay. At tinitiyak kong kukunin niya na po ang anak ko. Hindi mangyayari yun. Huwag ka mag-alala. Akong bahala, anak. Ako ang haharap sa kanya. Pero, Tay, isa po siyang aswang. May paraan para harapin siya, anak. Ngayon ko muling magagamit ang matagal ko nang itinatago, Fatima. Ano yun, Tay? Ano po ang tinatago niyo? Ang medalyon, anak. Ang medalyon nakakalimutan ko na sana. Dahil yun ang pakiusap sa akin ng nasira mong ina bago siya mamatay. Yung kasi ang naging dahilan ng kamatayan niya. Ayokong ikaw man ay madamay at matulad sa kanyang sinapit. Kaya matagal ko nang itinago yon at hindi na pinagtangkampang gamitin muli. Kaya lamang sa pagkakataong ito ay kailangan ilabas ko yon. Kung yun lamang ang maaaring magligtas sa atin para hindi makuha ng aswang na yan ang aking apo. Gawin niyo po, Itay, kung ano pong makakabuti at makakapagligtas sa atin. Gawin niyo po ang lahat. Iligtas niyo po ang anak ko. Pagkasabi nun ni Fatima, ay lumabas ng bahay si Mang Pablo. Dumaan siya sa likod ng bahay, dun sa may kusina, kung saan naroon ang lugar na pinagbaunan niya sa agimat na kanyang sinasabi. Samantala, pagkalabas ng matanda, ay sapilitang binuksan ni Luisito ang bintana ng bahay, kaya nakapasok ito sa loob. Kumusta ka na, Fatima? Akala mo yata'y napaniwala mo na ako na wala kang anak. Narito ko para kunin ang anak ko. Sino ka na basta na lamang darating dito at kukunin ang anak ko? Anak ko lang siya. At wala kang karapatan na angkinin siya. Hindi mo maaaring ipagkaila yun sa akin. Dahil nararamdaman ko yun, Fatima. Kailangan ko ang anak natin. Dahil siya magpapatuloy ng aming lipi. Hindi mo siya makukuha. Akin lang si Angelo. Akin lang ang anak ko. Napakapangit ng pangalan na ibinigay mo sa kanya. Pero maaari ko naman palitan yan kapag nasa akin na siya. Hindi mo makukuha ang anak ko, demonyo ka. Dahil hindi siya magiging katulad mo na isang aswang. Alam ko na ang totoo sa pagkatao mo, Luisito. Kampon ka ng kadiliman. Anak ko si Angelo. Kaya nananalaytay sa mga ugat niya ang pagiging aswang. Marahil hindi pa yung lumalabas sa kanya ngayon. Dahil hindi pa siya dumarating sa takdang edad na 12 anyos. Pero pagtungtong niya roon, magkakaroon ng bisa sa kanya ang pagiging aswang. Hindi mangyayari yon. Dahil ako ang hahadlang, pipigilan ko yon. Naniniwala akong walang imposible sa kayang gawin ng ating Panginoon na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayokong marinig ang sinasabi mong yan. Dahil mas tamang sa aking Panginoon siya maglingkod. Hindi sa kinikilala mong walang silbi. Hangal ka, Luisito. Hindi ko papayagang maging masama ang anak ko. Kaya umalis ka na. At huwag mo na kaming guluhin pa. Aalis lamang ako na kasama ang anak ko. Pero kung magiging hadlang ka, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Huwag mo akong sakalin. Bitiwan mo ang leg ko. Hindi ako makahinga, hayop ka. Halimaw ka. Malaki ang atraso mo sa akin. Ikaw ang dapat na mamatay. Mamatay ka. Dahil sa nangyayaring ingay ay nagising si Angelo. Kaya ganun na lamang ang kanyang gulat at pagtataka nang makita na may lalaking sumasakal sa kanyang ina. Nakilala niya si Luisito. Ito ang lalaking nakita nila ni Kaloy sa may pilapil habang nagpapalipad sila ng saranggola. Bitiwan mo ang nanay ko!
Anong ginagawa mo sa kanya? Angelo, anak! Umalis ka rito! Huwag ka lalapit! Umalis ka! Takbo, anak! Pabayaan mo ako! Hindi, Nay! Hindi ako aalis dito! Baka kung anong gawin sa'yo ng lalaking yan! Wala akong gagawin sa'yo, Angelo. Ang gusto ko lang ay isama ka sa mundo ko kung saan nababagay ka upang ipagpatuloy ang ating lahi. Dahil ako ang iyong ama, alam ko nasasabik ka sa isang ama, Angelo. Hindi ako naniniwala! Kung ikaw ang ama ko, bakit sinasaktan mo si nanay? Dahil ayaw niyang magkasama tayo. Kaya kung ayaw mong saktan ko nanay mo at walang masamang mangyari sa kanya, ay sasama ka sa akin. Dahil ang kaya mong mula sa aming lahi ay nararapat naming makasama. Ayoko! Hindi naman kita kilala eh. Kahit sabihin mong ikaw pa ang tatay ko, hindi ko iiwan ang nanay ko. Sa kanya lang ako. Hindi ako sasama sa'yo. Narinig mo ang sinabi ni Angelo. Sa akin lang siya. At hindi siya sasama sa'yo. Subalit hindi papayag si Luisito na mabigo siya. Naroon na lang din siya at gaya ng kanyang ipinangako kay Nana Gracia, kasama na niya sa kanyang pag-uwi ang kanyang anak. Kaya upang mas maging malakas ang taglay na kapangyarihan ni Luisito at maging madali ang pagkuha kay Angelo, ay nagbago ang anyo nito. Naging isa itong mabangis na aswang gabunan. Sinidlan ng matinding takot si Fatima nang makita ang tunay na anyo ni Luisito. Ganito pala ang anyo ng lalaking umangkin sa kanya. Ngayon, magiging madali na para kunin ko si Angelo. Sasama ka na sa akin kung ayaw mo may mangyari sa nanay mo. Huwag po! Maawa po kayo sa nanay ko! Huwag kang matakot sa akin, Angelo. Hindi kita sasaktan. Anak kita. At kailangan kita, anak. Pero kung mahal mo nanay mo at ayaw mo may mangyari sa kanya, ay sasama ka sa akin ng maayos. Huwag, Angelo! Huwag kang papayag na maging katulad niya. Alam ko mabait ka, bata. Hindi ka magiging katulad ng halimaw na ito. Huwag mo nang guluhin ang isip ng bata. At kahit ano pa ang gawin mo, Fatima, isasama ko ang anak ko. Samantala, nagawa ng hukayin ni Mang Pablo ang kanyang agimat na ibinaon. Kaya agad siyang pumasok ng bahay na bitbit yun. Di mo isasama ang apo ko. At wala ka rin gagawing masama sa anak ko. Minsan mo na nga siyang nilapastangan. At hindi na mauulit yon. Dahil titiyakin ko ang kamatayan mo ngayong hayop ka. Ang lakas ng loob mo, tanda. Hindi ang kagaya mo ang hahadlang sa aking plano. Yun ang akala mo. Dahil ang hawak ko medalyon ang tatapos sa'yo. Itinaas ni Mang Pablo ang medalyon upang gamitin yun sa aswang na si Luisito. Nagliliwanag ang medalyon at ang liwanag ay tumama sa aswang. Napaatungal si Luisito. Nasaktan siya dahil sa liwanag mula sa medalyon. Kaya nagwala ito at sinugod si Mang Pablo. Hinampas niya ang kamay ng matanda na may hawak na medalyon. Nabitiwan yun ng matanda at tumalsik. Bumagsak ito sa lupa doon sa loob ng bahay. Dahil nabitiwan ni Mang Pablo ang medalyon, kaya nawala rin ang liwanag nito sapagkat kailangang nakaangat ito sa lupa upang magkaroon ng bisa at maglabas ng liwanag. Kaya sa nangyaring yun ay nagkaroon ng pagkakataon si Luisito upang atakihin si Mang Pablo. Sinugod niya ang matanda, subalit humarang si Fatima. Talagang humarang ka pa sa tatay mo, ah. E di lalo mo nang pinapadali ang gagawin kong pagpatay sa inyong dalawa. Samantala, ang medalyon na bumagsak sa lupa ay nagawang damputin ni Angelo. Huwag na huwag mong sasaktan si nanay at ang lolo ko! Pasaway kasi sila. Ang gusto ko lang, anak, ay ang makasama ka. Pero ipinagdadamot ka nila sa akin. Dahil ayaw nila sumama ako sa'yo. Dahil masama ka. Aswang ka. Isa kang halimaw. Magiging katulad din kita. Hindi mo maipagkakaila yun at hindi mo mapipigilan. Hindi. Ayoko maging katulad mo. Ayoko maging aswang. Ayoko maging halimaw.
Dahil masama kayo! Ikaw ang dapat mamatay! Tatay mo ko, Angelo. Makakaya mo bang patayin ang tatay mo? Wala akong masamang tatay. At lalong wala akong aswang na tatay. Hindi ikaw ang tatay ko! Itinaas ni Angelo ang medalyon na kanina'y hawak ni Mang Pablo. Biglang nagliwanag yun at tumama kay Luisito. Habang tumatama sa katawan ng aswang ang liwanag mula sa medalyon, ay tila sinusunog ang buong katawan nito, kaya walang tigil sa paggalaw ang halimaw. Nasasaktan siya at nahihirapan ang kanyang buong katawan. Sige, Apo! Huwag mong ibaba ang medalyon! Panatilihin mo nakataas para magpatuloy sa paglagablaban liwanag! Itapon mo yan, anak! Angelo! Papayagan mo ba mapahamak ang ama mo? Nakikiusap ako, anak! Itapon mo ang medalyon na yan! Tila walang narinig si Angelo. Bingi siya para sa pakiusap ni Luisito, kaya pinanatili niyang hawak ang nakataas na medalyon. Bagamat nahihirapan si Luisito, ay kayang-kaya niyang atakihin ng bata upang mabitiwan ang medalyon. Kaya lamang, hindi niya magawang saktan ang kanyang anak. Nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagiging isang ama. Samantala, biglang nagpakita sa kanila ang punong babaylan na si Nana Gracia. Sinundan nito si Luisito at kitang-kita niya ang mga nangyayari. Bumalik ka na lang, Luisito. Sumama ka na sa akin. Iwan mo na sila. Nana Gracia, nangako ko na isasama ko ang anak ko dahil kailangan natin siya. Alam mo mangyayari kapag hindi ko siya naisama. Baka may paraan pa. Pero sa ngayon, nanganganib na ang buhay mo. Angelo, Apo! Ipukul mo sa dalawang yan ang medalyon! Bilisan mo! Agad na sinunod ni Angelo ang sinabi ng kanyang lolo. Ibinato niya ang hawak na medalyon patungo sa kinaroroonan ni na Luisito at ng punong babaylan. Umikot-ikot ito sa ere at lalong lumakas ang liwanag na nagmula sa medalyon. Habang nasa ere ito, ay nagmistulang maliit na bolang apoy na tumama sa muka ni Luisito at kasunod nun ay tumama rin kay Nana Gracia. Pagkatapos ng tamaan, ang dalawang kampon ng kadiliman ay biglang sumiklab ang kanilang mga katawan. Naglagablab at kinain ng apoy ang mga ito. Habang nagliliyab ang mga katawan, ay walang tigil sa pagpalaw ang dalawang kampon ng kadiliman. Tumakbo papalabas ng bahay sina Fatima, Lolo Pablo at Angelo, dahil maging ang bahay ay nag-aapoy na rin. Nang makalabas na ng bahay ang tatlo, ay magkakayakap silang nakamasid sa naaabo nilang tirahan, kung saan naroon ang dalawang kampon ng kadiliman at nasusunog. Maya-maya pa, habang naglalagablab ang bahay, ay nagkaroon ng pagsabog. Sumabog ang katawan ng mga kampon ng kadiliman. Mula pa rin sa nasusunog na bahay, ay may lumabas na tila lumilipad na maliit na bolang apoy at bumagsak yon sa harap ng tatlo. Sa pagbagsak ng bolang apoy, ay biglang nawala ang lagablab nito. Lumabas ang anyo ng isang medalyon. Nagkatinginan ang tatlo. Yumuko si Angelo at pinulot ang medalyon. Walang init yon. Saka ibinigay yon sa kanyang lolo. Habang hawak ni Lolo Pablo ang medalyon, ay inilapit niya yon sa kanyang labi at hinalikan. Nagpasalamat siya dahil sa ginawang pagliligtas sa kanilang buhay. Natupok man ang bahay nila, subalit batid nilang maaari silang magsimula muli upang makapagpatayo ng magiging bagong tahanan. Ang mahalaga ay buo ang kanilang pamilya at isa man ay walang napahamak. Walang anumang awa na naramdaman si Angelo kung namatay man ang kanyang ama, dahil nakita niyang hindi ito karapat-dapat na tawagin niyang ama, sapagkat taglay nito ang kasamaan at pagiging kampon ng kadiliman hanggang sa kahuli-hulihan nitong hininga. Hindi rin niya hahangarin na maging katulad nito. Nasa duguman ni Angelo ang pagiging huling binhi ng aswang gabunan. Subalit hindi na yon dadami pa, dahil mas mangingibabaw na sa kanyang pagkatao
ang kabutihan. Sa tulong ng medalyon na hawak ni Lolo Pablo, ay mawawalan na ng bisa ang masamang dugo na nasa ugat ni Angelo. Kundi ang dugo mula sa kanyang inang si Fatima ang siyang mamamayani. Sa piling ng kanyang ina at Lolo Pablo ay magiging mabuting tao si Angelo. Kaya ganap na ring mawawala sa kanya ang kahit konting bahid ng pagiging aswang upang mamuhay siya gaya ng isang pangkaraniwang tao. Ang pagiging masama ay maaaring mawala kung ang puso natin ay nanaising gumawa ng mabuti at hindi magpapadala sa masasamang impluensya ng ibang tao. Dahil tayo ang pumipili ng ating magiging buhay. Kung ito ay para sa ikabubuti o ikakasama, tandaan natin, ang kasamaan ang magpapahamak sa atin. Subalit ang kabutihan ay magbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan.